buhay. Nagsisimula ang ating istorya sa isang malaki at magandang gusali ng Heavenly Demon Cult na tinatawag na Heavenly Demon Palace. Sa loob nito ay isang matandang tagapagsilbi na nanghihingi ng kapatawaran sa tagapagmana ng kanilang kulto dahil sa hindi paggana ng medisina. Hindi naman ito alintana ng ating bida dahil alam niya na ang kanyang sakit na kakulangan sa enerhiya ay hindi isang bagay na basta-basta na lamang mabilis na mapapagaling, kaya nasabi niya na ito ay kanyang mismong kasalanan. Ang kanyang pagkakaroon ng sirang lower core mula sa kanyang kapanganakan at kasabay nito ay mayroon din siyang katawan na hindi magawang makapag-imbak ng internal chi, kaya ibinuhos nito ang kanyang lahat sa mystic arts. Gayunpaman, kahit na ganito ang kanyang naging sitwasyon ay nagawa pa rin itong umangat para maging tagapagmana ng kulto ng Heavenly Demon para bayaran ang kanyang pagkakautang sa kanyang master. Maya't-maya pa ay makikita naman natin ang kanyang paglalakad sa pasilyo ng kanyang palasyo habang napapaisip kung saan siya makakakuha ng mabisang medisina dahil hindi naging mabisa ang kanilang nakuhang bagay nito lamang. Bigla namang inagaw ang kanyang atensyon ng isang lalaking nagsasabi na matagal silang hindi nagkita, kaya kinamusta nito ang naging lagay ng ating bida habang siya ay wala. Ang matandang lalaki namang ito ay ang vice leader ng Heavenly Demon Cult na si Chun Ha-jin. Dahil sa kanyang matagal na pagkawala ay sinabihan naman siya ng ating bida na mukhang siya ay natagalan sa kanyang pag-iikot sa kanilang lupain. Sinagot niya naman ito na dahil hindi magawa ng cult leader at ng tagapagmana ng kulto ang kanilang mga kasalukuyang tungkulin. Kanyang obligasyon ang gawin ng mga bagay para sa kaunlaran ng kanilang kulto. Nilampasan naman siya ng ating bida at sarkastikong nagpasalamat sa kanyang pagsisikap. Di kalaunan ay makikita naman natin siyang umiinom habang nagsasabi na alam niya na ang ahas na si Chun Ha-jin ay hindi naglakbay para tingnan ang kalagayan ng kanilang mga taong kinasasakupan. Nang bigla namang naagaw ang kanyang atensyon sa pagkabahala dahil sa kanyang kakaibang naramdaman. Kaya habang siya ay patuloy na nakaupo ay nasabi niya na hindi niya inaasahan na gagawin ito sa kanya sa oras na siya ay makabalik sa kanyang silid. Nabiyak naman ang tasa sa kanyang mahigpit na pagkakahawak at habang tumutulo ang dugo sa kanyang bibig, bigla siyang may inalok kung gusto din ba ng mga ito ng maiinom dahil ayaw niya itong inumin ng mag-isa, kung saan makikita natin ang maraming bilang ng assassin sa itaas ng kanyang kisame na nag-aantay ng pagkakataon para siya ay atakihin. Dahil nagawa nitong mainom ang lason ay hindi naman nag-aksaya pa ng oras ang mga assassin para siya ay sugurin. Kaya napasabi na lang ang ating bida na ang lakas ng kanilang loob para siya ay kalabanin sa kanyang sariling silid. Ang mga assassin ay kaagad namang tumalon sa itaas ng kisame para siya ay palibutan sa iba't ibang direksyon, kung saan ang siya ay kanilang maabot ay kaagad nila itong sinaksak gamit ng kanilang mga kamay sa kanyang katawan. Subalit labis naman ang kanilang pagkabigla dahil ito ay isang ilusyon lamang, kaya napatanong ang isa sa mga ito kung kailan niya itong nagawa. Bigla namang naagaw ang atensyon ng isang assassin dahil sa pagsulpot nito sa kanyang likuran, nagsasabi na sila ay dapat naghanda pa ng mabuti kung gusto nila itong patayin sa kanyang mismong lugar. Ang mga assassin ay kaagad naman na muling sumugod papunta sa ating bida, kaya agad nitong iniangat ang kanyang kamay habang nagpapalabas ng kanyang kapangyarihan. Bigla naman nitong isinara ang kanyang kamao, sabay sabi na pinagsabihan niya ang mga ito na sila ay hindi sapat para siya ay magawang patayin. Kasabay ng pagsara ng kanyang kamay ay ang biglang paglabas ng mga bakal na kadena na may matatalim na dulo, kung saan ang mga ito ay agad na tumusok sa lahat ng mga assassin na nasa paligid. Habang mayroon tayong makikita sa likod ng ating bida na mga tao, natanong naman ito kung ito lang ba ang mayroon siya pagkatapos nitong ihanda ang entablado. Lumingon naman ang ating bida sa kanila at habang angat-angat nito ang kanyang kamay na sabi nito na hindi ba nito naisip na ang kanyang mahal na pamangkin ay madidismaya dito. Ang mga nagplano naman para siya ay patayin ay walang iba kundi ang cult vice leader na si Chun Ha-jin kasama ang mga elders ng kanilang kulto. Hindi naman mapaniwalaan ng matanda na nagagawa pa rin ng ating bida na tumawa dahil ang kanyang ipinainom na lason sa kanya ay kayang tunawin ng isang buong kalabaw gamit lamang ng isang patak. Kaya naisip na lang nito na siya ay isang halimaw. Habang makikita natin ang nagkalat na mga bangkay ng mga assassin sa loob ng palasyo at kaharap nito ang mga elders ay nagsabi naman ng ating bida na kung ang katawan niya lang ay nasa maayos na kondisyon ay paniguradong nag-iwan na ito ng butas sa kanyang ulo, kaya sinagot naman ito ni Ha-jin na siya rin ay nadidismaya na hindi niya natupad ang kanyang pinapangarap.
Habang sumisenyas sa isang elder ay naisip naman ni Hajin na hindi niya maaaring hayaan na lang ang isang ulila na hindi kayang matuto ng martial arts ay maging kanilang susunod na leader. Dahil sa kanyang pagbigay ng pagpapahiwatig sa mga elders ay kaagad naman nilang pinalibutan ang ating bida at kaagad din na ipinalabas ang kanilang mga sandata para siya ay atakihin. Kaya nasabi naman nito na ang mga elders ay talagang madaling takutin dahil aatakihin nila ang batang gaya niya ng kanilang buong grupo pagkatapos nila itong painumin ng lason. Iniangat naman ni Hajin ang kanyang kamay at habang ito ay kanyang itinuturo sa ating bida ay pinagsabihan niya naman ito na kung sana ay ginampanan lang nito ang kanyang tungkulin bilang tagapagmana ng kanilang kulto ay marahil hindi ito nangyari. Nang bigla naman siya nitong sinagot na itigil na nito ang kalokohan at natanong sa kanya kung sino ang nasa likod nito. Hindi naman ito inaasahang maririnig ni Hajin kaya bigla na lang nag-iba ang kanyang mukha. Maya't maya pa ay sinagot niya naman ito kung ano ang kanyang pinagsasabi dahil ito ay napagdesisyonan niya at ng mga elders. Ngunit sinabihan lang siya ng ating bida na alam niyang wala silang lakas ng loob para ito'y gawin. Naunawaan naman ito na ito ay utos galing sa labas at sila ng mga elders ay ibinenta ang kanilang kulto para siya ay magawang mapatay. Kaya natanong niya kung kanila din bang kagagawan kung bakit nasa kanyang kasalukuyang kalagayan ngayon ang kanilang master. Nang bigla namang ipinalabas ni Hajin ang kanyang kapangyarihan sa kanyang kamay at may labis na panggagalaiting na sabi kung bakit siya nito inaakusahan ng ganitong mga bagay. Kasunod nito ay walang pag-aalinlangan naman nitong sinugod ang ating bida habang angat-angat nito ang kanyang kamay. Dahil sa naging reaksyon nito ay may ngiting na sabi ng tagapagmana ng kulto na siya ay mukhang tama. Habang siya naman ay hawak-hawak nito sa kanyang leeg ay naisip niya na mukhang ito ang naging presyo ng pagtitiwala sa isang tao na palagi ng kanyang master na binabanggit dahil nagawa lang sila nitong masaksak sa kanilang likuran ng ganoon na lamang. Di kalaunan ay nagawa naman ni Hajin na maihampas ng napakalakas ang ating bida sa pader, kung saan habang patuloy niya itong hawak-hawak sa kanyang leeg ay nasabi nito na kahit gaano pa man siya kagalit sa kanya, silang dalawa pa rin ay nagsanay sa ilalim ng parehong master at siya pa rin ay ang gumaganap na pinuno ng Heavenly Demon Cult kaya bilang respeto ay tatapusin niya ito gamit ng kanyang sariling kamay. Alam naman ng ating bida na itong lahat ay kanyang ipinlano kaya natanong niya kung kinakailangan pa ba nitong magpanggap. Subalit kanya naman itong sariling sinagot na syempre dahil si Hajin ay kulang sa talino kaya siya ay isa lamang na alipin ng panlabas na puwersa. Ang kanyang mga sinabi ay labis namang ikinagalit ng matanda kaya pasigaw nitong nasabi sa ating bida na si Yon Wunwi na marahil hindi nito gusto ang mabilis na kamatayan. Di kalaunan ay kumalma naman si Hajin at may ngiting nasabi na huwag siyang mag-alala dahil itatama nito ang mga pagkakamali ng ating bida at sisiguraduhing uunlad ang kanilang kulto. Napangiti naman si Wunwi sa kanyang mga sinabi, at pagkalipas ng ilang sandali ay bigla na lang siyang napatawa ng napakalakas. Na siyang nagpalabas naman ng kanyang malakas na enerhiya sa buong paligid na naramdaman ng mga elders na nakamasid sa tabi. May ngiti naman itong nasabi na matagal siya nitong tiniis subalit hindi pa rin siya nito kilala, kung saan habang patuloy siyang sinasakal ni Hajin sa pader ay dagdag pa nito na kung gusto siya nitong patayin ay mayroon siyang hindi dapat kinalimutang bagay. Subalit pinagsabihan lang siya nito na ngayon ang oras niya ay dumating, ang kanyang bibig ay marahil hindi mapakali, nang may bigla namang kinuha si Wunwi sa kanyang damit. Ang bagay na ito ay hindi naman mapaniwalaan ng matanda at labis niyang ikinabigla. Ito ay dahil ang ipinalabas ng ating bida galing sa kanyang damit ay ang espada na tinatawag na The Demon Dragon Sword. Kaagad namang sinubukan ni Hajin na ito'y pigilan subalit siya ay bigla na lang tumilapon. Kasunod nito ay ang biglang pagliwanag ng espada, kung saan ito ay nagpalabas ng nakasisilaw na kulay lilang liwanag sa buong paligid ng palasyo. Hindi naman mapaniwalaan ng matanda na nagawa ni Wunwi na makapagtipon ng ganito kalaking mystic power. Kaya habang nagpapatuloy ang pagpapalabas ng espada ng enerhiya ay nasabi naman ito na inilagay niya ang lahat ng kanyang mystic power sa Demon Dragon Sword na naglalaman ng kalooban ng unang Heavenly Demon. Dagdag pa nito habang tumatawa, na ito ay kanyang ginawa habang iniipon ang lahat ng enerhiya na kanyang kinakailangan habang dinedepensahan ang kanyang sarili sa mga nakakatawa nilang pag-atake. Dahil sa labis na pagkabahala ay kaagad namang nag-utos ang ibang mga elders na dumipensa ng mabuti at gamitin ang kanilang mga internal energy. Subalit sila ay huli na dahil ang espada ay tuluyan ang napuno ng enerhiya, kung saan ito ay nagpalabas ng teknik na tinatawag na soul combusting hellflame art, na siyang sumabog sa buong paligid.
Ang pagsabog na ito ay nagawa namang mahinto ang oras at maalis ang kulay sa silid. Sa tagpong ito ay makikita naman natin ang pagsigaw ng isang elder habang ang isa naman ay napatakip na lamang ng kanyang mukha, habang ang vice cult leader naman na si Chun Hajin ay wala nang nagawa kundi ang mapasigaw na lamang ng napakalakas ng pangalan ng ating bida na si Wunwei habang sinasalo ang pagsabog. Maririnig naman ang pagsigaw nito hanggang sa labas ng palasyo. Nang bigla na lang nag-iba ang buong paligid ng gusali. Kasunod nito ay ang paglabas ng kulay lilang liwanag sa buong paligid kasabay ng malaking pagsabog sa palasyo. Maya't maya pa ay makikita naman natin si Wunwei na nakaupo sa kanyang nasirang palasyo habang iniisip na kahit gaano man ka nakakaawa ang kanyang naging buhay, hindi nito inaasahan na mamamatay na lamang ng ganito. Habang siya ay nakaupo at napupuno ng dugo ang kanyang buong katawan, naalala naman ito na ito ay kagaya rin ng nagninyebeng araw habang siya ay pinagtutulungang bugbugin ng ibang mga bata. Pagkatapos nila itong bugbugin ay nasabi naman ng isang bata na ang gaya niyang nakakadiring nakakakita ng mga espiritu ay papalampasin niya muna dito. At kung siya man ay muling magsasabi ng kasinungalingan gaya ng pagsabi nito na siya ay mayroong dalang masamang espiritu ay sisiguraduhin niyang magkakaroon siya ng masamang karanasan. Pinagtawanan naman nila ang ating bida dahil siya ay mayroong sirang lower core at isang ulila na nagsasabi na siya ay nakakakita ng mga multo kaya nasabi ng isang bata na kung siya ay nasa kanyang katayuan ay marahil matagal na niyang pinatay ang kanyang sarili. Mayroon naman siyang nakitang isang malaking bato sa kanyang tabi. Nag-iisip kung tatapusin niya ba ang kanyang buhay dahil sinabi lang naman niya ang katotohanan ngunit ang kanya lang nakukuha pabalik ay puot. Di kalaunan ay kinuha naman nito ang kanyang pinagmamasdang bato habang napapaisip na wala talaga siyang pasensya para manatili at tiisin ang mundong napupuno ng kalokohan. Kaya pagkatapos niya itong makuha ay kaagad naman siyang tumalon para agad na sundan ang lalaki na nambugbog sa kanya para hampasin ito ng kanyang kinuhang bato sa kanyang ulo. Subalit hindi naman ito gumana kaya siya ay mas lalo lang na nabugbog kaya makikita siya natin ngayon na nakaupo sa nagninyebeng lupain at nag-aantay ng kanyang katapusan. Habang siya ay napapatitig ay nasabi naman nito na ang mga sutil na batang iyon ay hindi marunong sumuko kagaya ng mga masasamang espiritu na nasa kanya ngayong harapan habang siya ay pinagmamasdan, kaya nasabi niya sa mga ito kung pwede na ba ang mga itong umalis. Nang bigla namang naagaw ang kanyang atensyon dahil sa biglang pagsulpot ng isang lalaki, nagsasabi na siya ay mayroong espesyal na mga mata. Dahil hindi nito namalayan ang kanyang presensya ay kaagad naman siyang napalingon sa takot. Nang ito ay kanyang makita ay napansin naman nito na ang lalaki ay mayroong magarang kasuutan at mukhang mamahalin ang kanyang suot na espada. Naunawaan naman ni Wunwei na ang lugar na ito ay malayo sa daanan ng kagubatan kaya kung siya ay pumunta rito ay marahil interesado siya sa kanyang sinumpaang mga mata, kaya hindi naman siya nag-alinlangang nagsabi sa lalaki na gawin nito ang kahit anuman na kanyang ninanais. Agad namang bumaba ang lalaki at nagtanong kung pwede niya nga ba talaga itong kunin. Nasinagot naman ng ating bida na wala naman siyang may magagawa dahil siya ay mukhang isang master ng martial art. Dagdag pa nito na hindi niya alam kung ang kanyang mga sinumpaang mata ay magiging medisina ba sa kanyang kapangyarihan subalit pwede niyang gawin ng kahit anuman na kanyang gusto dito, ngunit hindi pa man ito natatapos ang kanyang sinasabi ay bigla na lang siyang binigyan ng lalaki ng masusuot na damit at nagsabi na ito ay hindi mga sumpa. Ito ay dahil ang kanyang mga mata ay biyaya. At ang ibang tao na gaya niya na ipinanganak na mayroong pinagpalang upper energy core o mayroong espesyal na katangian sa kanilang kaluluwa ay mga batang palaging nagtatapos sa paggawa ng magagandang bagay. Dagdag pa nito na siya ay mayroong potensyal na maging higit pa sa espesyal sa buong mundo. Kaya habang hawak-hawak siya nito sa kanyang pisngi, naisip naman nito na ang kanyang mga matatamis na salita ay nagtutunog na kasinungalingan subalit ito ay kanyang pinaniniwalaan dahil ito ang una niyang beses na makaramdam ng pag-aaruga sa kanyang buong buhay. Natanong naman siya nito kung siya ba ay susunod sa kanya, na kanya namang pinasang-ayunan. Natanong din nito kung mayroon ba siyang pangalan, na sinagot niya naman ng wala. Kaya habang sila ay nakatingala sa magandang kalangitan ay naisipan nito na bigyan siya ng pangalang Wunwei. Bumalik naman tayo sa kasalukuyan habang makikita natin si Wunwei ngayon na patuloy na nakaupo sa nagyayelong lupain habang napapaisip na ginawa nito ang lahat para tulungan ang kanyang master. Subalit sinisi nito ang kanyang sarili dahil sa kanyang mahinang katawan, ang kanyang master ay nahulog rin sa kakulangan ng enerhiya. Dahil wala pa siyang may nagagawa para sa kanyang master ay naisip naman nito na ang pagtanggap ng kanyang kamatayan dito ay nakakaawa.
Subalit dahil ang kanyang katawan ay malapit ng maging abo at alam niyang hindi siya makakaligtas ay mayroon naman siyang kaagad na ipinalabas na isang forbidden art. Ito ay ang tinatawag na primordial divine will reincarnation, kung saan ito ay isang forbidden art na ginamit ng sinaunang tagapagsanay ng Zoroastrianismo upang madaig ang kamatayan sa pamamagitan ng paglipat ng kanilang kaluluwa sa katawan ng ibang tao. Gayunpaman kahit na naging matagumpay ang kanilang paglipat, sila ay nakatadhanang magkaroon ng maikling kapalaran dahil sa pagtanggi ng katawan sa bagong kaluluwa. Kinolekta naman nito ang mga natitirang mystic energy galing sa mga pira-piraso ng espada para magawang ma-activate ang forbidden art na ito. At dahil ito ay walang kasiguraduhan ay iniwan na lang nito ang tagumpay sa kanyang swerte. Habang pinagmamasdan nito ang palasyo na kinaroroonan ng kanyang master at siya ay unti-unting nababalot ng liwanag ay naisip naman nito na ang kanyang master ay mag-ingat hanggang siya ay makabalik. Maya't maya pa ang liwanag ay napunta naman sa kalangitan kasabay ng kanyang pagkawala. Kasunod nito ay makikita natin ang kanyang pagkabuhay sa katawan ng isang bata na nakahandusay sa sahig habang pinapangaralan. Nanlaki naman ang kanyang mga mata dahil napansin nito na naging matagumpay ang kanyang isinagawang forbidden art. Nang bigla namang naagaw ang kanyang atensyon sa pagsigaw ng kanyang pangalan ng isang babae bilang si Tang Wunwi, kung saan natanong nito sa kanya kung siya ba ay nakikinig sa kanya at hanggang kailan itong planong manatili sa sahig. Kaagad namang bumangon ang ating bida habang napapaisip na ang katawan na ito ay kapareho ng kanyang pangalan. Dahil pansin ng babae na siya ay hindi nakikinig ay may labis na panggagalaiti naman sa mukha nitong iniangat ang kanyang patpat para siya ay hampasin nito. Ngunit labis na lang ang naging pagkabahala nito dahil bigla na lang siyang hinawakan ni Wunwi sa kanyang braso para siya ay pigilan. At may nakakatakot nitong mukha na nasabi na ang hininga ng matandang baliw gaya niya ay mabaho kaya pwede ba nitong itutok ang kanyang mukha sa ibang direksyon. Agad naman siyang pinakawalan ni Wunwi kaya napasabi na lang siya na ang lakas ng loob nitong tanggihan ang kanyang matuwid na pagtuturo at tinawag niya pa itong isang baliw. Agad naman siyang umalis dahil sa takot habang nagsasabi na huwag siyang umalis sa silid habang hindi pa nito naiintindihan ang kanyang mga kamalian. Naginhawaan naman si Wunwi kaya siya ay napaupo habang napapaisip na ayon sa kanyang katawan ang babaeng ito ay ang kanyang stepmother. Kanya namang naisip na ang forbidden art na kanyang ginamit ay gumagana lamang sa mga katawan na kakamatay lang o nasa bingit ng kamatayan kaya hindi nito lubos na maisip na nagawa ng babae na mabugbog ang bata hanggang sa bingit ng kanyang kamatayan kahit pa na hindi ito tunay niyang anak. Dagdag pa nito na ang kanyang dating buhay ay nakakaawa. Subalit itong kanyang katawan ngayon ay marahil pwede itong mapantayan, nang bigla namang tumunog ang kanyang mga buto sa kanyang balikat kaya napaisip siya na marahil ito ang dahilan kung bakit siya namatay. Ang katawan nito ay halos hindi nagawang masanay at nasa masamang kondisyon subalit ito ay mayroon ng wala ang dati niyang sarili na si Yon Wunwi, ito ay ang lower core energy. Kaya kung magagawa nitong masanay ang kanyang lower core para matuto ng martial arts sa ibabaw ng kanyang mystic arts na nagawa niyang matutunan gamit ng kanyang upper core sa kanyang nakaraang buhay kasabay ng kanyang mga mata na mayroong kapangyarihang kontrolin ng mga patay, habang pinagmamasdan ang kanyang kamay ay dagdag pa nito na magagawa nitong maprotektahan ang kanyang master. Ito naman ay kanyang isinara at habang angat-angat nito ang kanyang kamao ay may seryosong mukha siyang nagsabi na ipapakita nito sa lahat ng mga nagtaksil sa kanya at sa Heavenly Demon Divine Cult kung sino ang kanilang kinalaban. Ang angkan ng Tang sa Sichuan, na tinaguri ang isa sa pinakamahusay na 6 na angkan at ang namumuno sa buong lupain. Sa kanilang kanluran ay naruroon ang lupain ng Tibet kung saan makikita ang palasyo ng Potala at naruroon rin ang lupain ng Qinghai kung nasaan ang sekta ng Kunlun. Sa kanilang timog naman ay naruroon ang templo ng Heavenly Dragon, ang sekta ng Jiangkang at ang sekta ng Five Poison. At ang panghuli, sa kanilang hilaga ay naruroon ang frontline ng Central Plains Murim na sumasalungat sa kulto ng Heavenly Demon. Doon ay mayroong nakatayong pangkat na namumuno sa angkan ng Tang at ito ay ang tinatawag na Tempest Squad. Ang leader ng pangkat na ito na kilala bilang Tempest Swordsman ay si Tang Hosang. Gamit ng Tempest Squad, nagtatag siya ng isang sanga ng angkan ng Tang na tinatawag na Nine Dragons Division. Dahil ipinagkatiwala ng patriarka ng angkan ng Tang na tinaguri ang Dark Supreme na si Tang Munhyuk ang dibisyon kay Tang Hosang, di kalaunan nito ay naging sentro ng kalakalan at estratehiya ng Sichuan Murim na tinawag na bayan ng Nine Dragons. Si Tang Hosang ay mayroong 3 tagapagmana, 2 sa kanyang anak ay galing kay Namgang Sanyang na kanyang legal na asawa.
Ang kanyang unang anak ay si Tang Kyujin, habang ang kanyang ikatlong anak naman ay si Tang Yuchang. Samantala ang kanya namang ikalawang anak ay resulta ng pagtabi nito sa kanyang tagapagsilbi at isang pagkakamali na kanyang nagawa habang siya ay lasing. At ang ating bida ngayon ay ang nabuhay bilang hindi lehitimong anak ng kanilang angkan na si Tang Wunwi. Gayunpaman kahit na ganito ay anak pa rin siya ng patriarka ng kanilang angkan kaya isa pa din siya sa kandidato ng mga tagapagmana. Sa kasalukuyan ay makikita naman natin ang labis na pagkainip ng ating bida dahil siya ay pinagsasabihan ng kanilang tagapagsilbi na siya ay magmakaawa para siya ay patawarin. Ito ay dahil sa kanyang pagsuway sa kanyang stepmother, nag-utos itong hindi na magpadala ng pagkain sa kanilang tinutuluyang gusali kaya napaisip naman si Wunwi na ganito na lang siya nila kung maliitin dahil pati ang kanilang tagapagsilbi ay nagagawa lang siyang pagalitan. Dahil hindi na nito matiis ang patuloy na pagsasalita ng lalaki ay bigla niya naman itong sinampal ng napakalakas. Kung saan dahil sa ginawa nitong pagsampal sa kanya ay tumilapon siya sa malayo. Pagalit namang natanong nitong lalaki habang namumula ang kanyang mukha kung bakit niya itong nagawa dahil siya ay kanya lamang binibigyan ng mabuting payo. Dagdag pa nito na kung ito ay kanyang ipagpapatuloy ay hindi niya ito tutulungan, subalit nagpatuloy lang ang ating bida sa pagsampal sa kanya. Di kalaunan ay makikita natin ang namamagang mukha ng lalaki habang nagsasabi na hindi niya makakalimutan ang kabutihan na ibinibigay ni Wunwi at ng kanyang stepmother kaya magsisilbi siya ng mabuti sa kanilang dalawa. Bigla namang nilapit ni Wunwi ang kanyang ulo at may nakakatakot na mukha nitong natanong kung kukunin niya ba ang kanyang inuutos, na nangingiyak namang sinagot ng lalaki na ito ay kanyang ihahanda sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay agad naman siyang nagbigay ng pagrespeto sa ating bida at nagmamadaling lumabas sa kanilang silid. Maya't-maya pa habang angat-angat ni Wunwi ang kanyang nanginginig na kamay pagkatapos nitong ihampas sa kanilang tagapagsilbi ay hindi niya naman lubos na maisip na ganito na lang siya kahina. Dagdag pa nito na kasabay ng kanyang mahinang katawan ay wala din siyang mga kakampi sa kanilang pamilya kaya magiging mahirap gumalaw sa loob ng kanilang angkan. Napansin niya naman na mayroong problema dahil ang enerhiya ng angkan ng Tang na nasa kanyang katawan ay pumipigil sa kanya para matuto ng ibang cultivation technique kaya sa ngayon ang magagawa niya lamang ay ang mag-ipon ng panloob na enerhiya. Gayunpaman naisip nito na mayroong maraming miyembro ng kanilang kulto ang nanggaling sa angkan ng Tang kaya napagdesisyonan nito na gamitin ang kanyang isang teknik na nalalaman. Kahit ito ay naglagay ng matinding stress sa kanyang katawan ay sinubukan naman itong ilagay ang kanyang memorya sa kanyang upper meridian at kinopya ito at inilagay sa kanyang isipan. Pagkalipas ng ilang sandali ay nagawa naman itong mamulat ang kanyang mga mata, kung saan matagumpay niyang naipalabas sa loob ng kanyang isipan ang aklatan ng kanilang kulto na tinatawag na Heavenly Demon Archive. Nagpasalamat naman siya dahil mukhang hindi gaanong nawala ang kanyang alaala pagkatapos nitong gamitin ang Forbidden Art para siya ay muling makabalik. Sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, napagdesisyon na naman ito na ang pinakaangkop na cultivation technique para sa kanya ay ang tinatawag na Venom Dragon Cultivation Technique. Ito ay dahil pagkatapos na mapaalis ang grupo ng mga martial artists sa angkan ng Tang ay sumali sila sa kulto ng Heavenly Demon at ito ang teknik na kanilang ginamit para payagan silang matuto ng poison arts ng Heavenly Demonic Divine Cult. Dahil dito ay nagawa naman nilang magamit ang enerhiya ng lason sa halip na demonic energy para sa demonic arts, at nagawa din nilang makapag-ensayo ng martial arts ng Heavenly Demon Divine Cult gamit ng cultivation technique ng angkan ng Tang. Pagkatapos nitong mabasa ang Venom Dragon Cultivation Technique ay naisip naman ito na kung gagamitin niya ito kasabay ng kanyang demonic art ay walang magsususpetsa sa kanya ng kahit ano sa kanilang angkan. Gayunpaman ay mayroon siyang problema dahil kinakailangan nitong dumaan sa matinding sakit para makamit ang nakalalason na enerhiya at para naman mapunan nito ang enerhiya ay kinakailangan nitong uminom ng mas mataas pa na antas ng lason. Nang bigla naman nitong ipinalabas ang kanyang kulay lilang oras sa kanyang mga mata, kung saan habang siya ay nakaupo ay may labis na tuwa nitong nasabi na dahil ngayon ay nagamit na niya ang kanyang upper meridian, ang kanyang abilidad na tinatawag na Dead Man's Eye ay nagawa niyang mabuksan. Kaya agad naman siyang may tinanong kung hanggang kailan niyang balak na siya ay titigan. Dagdag pa nito na alam niya na siya ay pogi sa kanyang dating buhay subalit siya pa rin ay nahihiya kung siya ay pinagmamasdan ng matagal. Sa harap naman nito ay si Chun Hajin kasama ang ibang mga elders na ngayon ay isa ng mga kaluluwa na mayroong mga kadena sa kanilang mga leeg. Hindi naman mapaniwalaan ni Hajin na bilang vice cult leader ng kanilang kulto ay magagawa ito ng ating bida sa kanya.
Habang ang ibang elders naman ay nagdemanda na alisin nito ang mga kadena dahil hindi nito makakayanan ang kanilang galit. Subalit habang patuloy na nakaupo at nakalagay ang kanyang kamay sa kanyang mukha ay nasabi lang ni Wunwei na ang makita sila na may ganitong reaksyon ay talagang nagpapasaya sa kanya. Kaya pag-alit namang nasabi ng isang elder na ito ay ang rason kung bakit sila bumaliktad sa kanya habang natanong naman ng isa kung bakit masama pa rin ang ugali nito pagkatapos nitong mamatay. Kasabay ng paghila ng hawak nitong kadena, sila ay pinagsabihan naman ng ating bida na dapat inihanda nila ang kanilang mga sarili sa kinahihinatnan ng kanilang pagplano ng pagpatay sa kanya. Dahil dito ay nagawa naman nito na biglang mahila si Chun Ha-jin kaya nasubsob ang kanyang mukha ng napakalakas sa sahig. Nang maalis ng matanda ang kanyang mukha sa pagkakasubsob sa lupa ay labis naman ang kanyang pagkabahala sa kanyang nakikita. Ito ay dahil sa kanya ngayong harapan ay ang ating bida na si Wunwei na nagpapalabas ng matindi niyang kulay lilang aura sa kanyang katawan at sa kanyang mga mata habang siya ay pinagmamasdan. Kasabay nito habang hawak-hawak niya ang kadena sa kanyang kamay ay ang kanyang pagpapalabas ng kanyang kapangyarihan na tinatawag na Phantom King. Habang nakahandusay ang matanda sa sahig ay pinagsabihan naman siya ng ating bida na kung siya ay mananatili sa ganitong estado ay hindi na nito magagawang mabuhay pang muli kaya siya ay napamura na lamang. Dahil sa matinding takot na siya ay mananatili ng ganito ng panghabang buhay ay pasigaw naman nitong nasabi na alam nito na gusto niya ng impormasyon kaya ito'y ibibigay niya sa kanya. Subalit siya naman ay natigilan sa pagkabigla dahil sinagot lang siya ni Wunwei na ito ay hindi niya kailangan. Bigla namang iniangat ni Wunwei ang kanyang kamay sa kanyang harapan at nagsabi na maraming tao ang magbibigay sa kanya ng impormasyon. Labis namang natigilan ang matanda dahil dito, at pagkalipas ng ilang sandali ay wala na siyang nagawa kundi ang mapasigaw na lamang dahil bigla na lang mayroong humigop sa kanya. Kasunod nito ay ang kanyang pagiging isang bola na tinatawag na Wraith Sphere na napupuno ng sama ng loob ng isang patay at ito ay di hamak na mas mabagsik kaysa karamihan sa mga matitinding lason. Ang Wraith Sphere namang ito na gawa sa espiritu ng matanda ay agad namang kinain ni Wunwei para kanyang magsilbing nutrisyon. Labis namang nagulat ang mga multo na elders sa pangyayari na kanilang nasilayan kaya sila ay napanganga. Kasunod ng pagkain ng ating bida sa Wraith Sphere ay bigla naman siyang napuno ng kapangyarihan sa kanyang buong katawan. At dahil nagagawa pa rin itong makatayo pagkatapos nitong kainin ng Wraith Sphere na nagtataglay ng matinding lason ay hindi naman ito mapaniwalaan ng mga elders. Kasunod nito ay ang pagtingin ni Wunwei sa kanila gamit ng nag-iitim niyang kabilang mata. Nagsasabi na ngayon na ang vice cult leader na si Chun Ha-jin ay naging pataba sa kanyang Venom Dragon cultivation technique. Oras na para sa kanilang mga natitira para pumili kung masunurin ba nilang ibubunyag ang lahat o di kaya sila ay kanyang lalamunin. Nalabis namang ikinatakot ng mga elders kaya sila ay nabato sa kanilang kinaroroonan. Pagkalipas ng ilang minuto ay makikita naman natin na hawak-hawak na ni Wunwei ang maraming bilang ng mga Wraith Sphere sa kanyang palad na gawa sa mga elders. Nagsasabi kung tunay ba na ang mga ito ay sumusunod lamang sa utos ng isang organisasyon na walang pangalan. Namang iyak-iyak naman nilang pinasang-ayunan dahil sila ay hindi nagsisinungaling sa kanilang mga sinasabi. Napaisip naman ng ating bida na magiging problema ang paghanap nito sa mga miyembro ng isang organisasyon na walang pangalan. Ang Heavenly Demon Divine Cult ay isang di karaniwang kulto na sinasamba ang kanilang cult leader bilang isang Diyos. Gayunpaman ang mga elder na tumitingala sa kanilang leader bilang isang Diyos ay nagawang makipagsabuatan para atakihin ang cult leader at siya na tagapagmana ng kanilang kulto kaya naisip nito na kumpara sa takot na nararamdaman nila sa kanilang leader. Ang takot na itinanim sa kanila ng hindi malaman na organisasyon ay paniguradong mas malaki. Kanya namang naisip na ito ay marahil isang plano ng panlabas na puwersa para sila ay paglaruan. Ang mga Divergents, ito ay mga taong nalampasan na ang karaniwang kakayahan ng sangkatauhan at sinusubukang akyatin ang loob ng tore sa itaas ng kalangitan. Sila ay mga makapangyarihang kalahating Diyos na nakakagawa ng hindi kapanipaniwalang mga bagay na itinuturing bilang mga sakuna. Hindi naman ito inaasahan dahil ang utak sa kanilang pagbagsak ay maaaring mas malakas pa kesa sa kanyang inaakala. Bigla namang kinain ni Wunwei ang kanyang hawak na mga Wraith Sphere, kung saan pagkatapos ay may ngiti nitong nasabi na wala na siyang oras para ayusin ang dami ng lason sa kanyang katawan at unti-unting masanay dito.
Pagkalipas naman ng 2 buwan ay pumunta naman tayo sa loob ng silid ng matriarka habang makikita natin ang pagkabasag ng baso na kanyang itinapon habang siya ay napapatanong kung nakakasigurado ba itong hindi niya binibigyan ang ating bida ng pagkain. Habang nakaluhod naman itong tagapagsilbi sa kanyang harapan ay nasabi naman ito sa kanya na hindi nila magagawang suwayin ang kanyang mga utos. Kaya may labis na panggagalaiti naman niyang nasabi na kung ganoon ay papaano nitong nagagawang mamuhay ng normal. Dagdag pa ng matriarka habang napapahawak sa kanyang ulo na mayroon na ding mga lumalabas na sabi-sabi sa loob ng kanilang estado na pinatay niya ang ating bida at siya ay nagtaksil sa kanilang angkan kaya papaano nitong mahaharap ang patriarka sa nalalapit niyang pagbisita dahil sa mga tsismis na ito. Di kalaunan ay kumalma naman itong babae at habang siya ay nakaupo sa kanyang lamesa ay natanong nito sa tagapagsilbi kung ano ang hiningi ng ating bida para ibigay sa kanya. Naagad naman itong sinagot na nanghingi siya ng impormasyon patungkol sa kasalukuyang sitwasyong pampulitika ng Jianghu, sa partikular ay nanghingi ito ng impormasyon sa unorthodox at demonic faction. Napaisip naman ng matriarka na labis ang naging pagbabago nito pagkatapos lang ng 2 buwan dahil noon ay hindi siya interesado sa mga bagay na ito. Nang may bigla namang sumagi sa kanyang isipan, na marahil ay mayroong taong nasa kanyang likuran para siya ay kontrolin. Ito ay dahil kahit na siya ay walang kwenta ay anak pa rin siya ng patriarka ng sangay ng angka ng Tang, at kung magagawa nitong makapagbigay ng magandang pagpapakilala sa panahon ng pagbisita ng patriarka at makuha ang kanyang interes ay magkakaroon siya ng posisyon sa loob ng kanilang angkan. Labis namang ikinagulat ng kanilang tagapagsilbi ang biglang pagtayo ng matriarka at paghampas ng napakalakas sa kanyang lamesa habang may panggagalaiting nagsasabi na ang kapal ng mukha ng ating bida para agawin ang atensyon na dapat na makuha ng kanyang 2 anak na si Kyujin at Yu Chang. Nang bigla namang naagaw ang kanyang atensyon dahil sa pagsabi ng nagbabantay sa labas ng kanyang silid na nandito na ngayon si Yu Chang pagkatapos nitong matapos ang kanyang isolated training. Dahil sa pagdating ng kanilang batang master ay may malaking ngiti naman at habang napapahawak sa kanyang ulo na natanong ng tagapagsilbi kung pwede na ba siyang umalis, na pinasang-ayunan naman kaagad ng matriarka pero nasabi nito na kung mayroon siyang mapansin na kakaiba sa galaw ng bastardong yun ay siguraduhin niyang iuulat niya ito kaagad sa kanya. Maya't maya pa ay makikita natin ang pagbigay ng pagbati ni Yu Chang at pagkamusta nito sa kanyang ina. Na sinagot naman nito na siya ay maayos lang at natanong sa kanya kung nagawa ba nitong makuha ang kanyang ninanais sa kanyang pag-eensayo. Na may pagmamalaki namang nasabi ni Yu Chang bagamat hindi ito kalakihan ay nagawa naman itong malapit na ma-master ang hidden weapon arts. Habang siya ay papunta sa silid ng kanyang ina ay narinig niya naman ang tungkol kay Wunwei kaya natanong nito kung hindi pa din ba ito nagsisisi pagkatapos itong magbigay ng pagwalang galang sa kanya. Napabuntong hininga naman ang matriarka at nasabi na lang na siya ay nagkakaroon ng sakit ng ulo sa tuwing ito ay kanyang iniisip dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin. Bigla namang nasabi ng kanyang anak na sa tingin nito ay mayroong tumutulong sa kanya, kaya naagaw naman ang atensyon ng babae at natanong kung ganito rin ba ang kanyang iniisip. Dagdag naman ni Yu Chang na marahil mayroong nagpapainom sa kanya ng mga elixir tuwing gabi dahil sa kanilang kaalaman ay wala siyang gaanong panloob na enerhiya at hindi rin ito kumakain o umiinom kaya walang paraan para magawa niyang tumagal ng 2 buwan. Napapiga naman ang matriarka ng kanyang kamao at nasabi na ito din ang kanyang iniisip at hindi nito alam kung sinong tanga ang sumusuporta sa kanya. May naisip naman si Yu Chang kaya inirekomenda nito na siya ay kanilang padaluhin sa pagbisita sa kanila ng patriarka. Na natanong naman ng kanyang ina kung bakit nila ito hahayaan. May malaking nakakatakot na ngiti namang nasabi ni Yu Chang na dahil ito ay magiging malaking kaganapan, paniguradong ang mga salarin sa kanyang likuran ay magsisimulang gumalaw. Nasabi naman ng matriarka na marahil mayroong tao na nagbibigay sa ating bida ng elixir para magmukha siyang malakas at ang taong nasa likod nito ay aangkinin ang karangalan kaya ito ay magpapakita. Nasabi naman ni Yu Chang na magagawa nila silang lahat na mahuli sa oras na magpakita ang salarin. Subalit pinag-alala naman ng matriarka na baka isipin ng patriarka na hindi nila nagagawang makontrol ang ating bida sa oras na ito ay magdulot ng gulo. Ngunit pinagsabihan lang siya ng kanyang anak na kahit ano pa man ang gawin ng salarin ay wala namang may magagawa ang bastardo niyang kapatid. Dagdag pa nito habang nagpapalabas ng masamang mukha na kung siya man ay magdudulot ng gulo ay kinakailangan niya itong pigilan bilang mapagmahal na kapatid. Lumipat naman tayo sa bahay na tinutuluyan ni Wunwei habang may makikita tayong mystic energy na lumalabas sa kanyang bintana. Ang enerhiya namang ito ay nanggagaling sa bibig ng ating bida,
Kung saan maya't maya pa habang siya ay taimtim na nagmi-meditate ay ang kanyang biglang pagpapalabas ng kanyang napakalakas na kulay lilang kapangyarihan na ngayon ay naghuhugis ng isang malaking dragon.